Breaking news! Naku po, supalpal na naman ang mga nagpapakalat ng fake news kung saan hindi daw magiging maganda ang ugnayan ng bansang Pilipinas at Estados Unidos pamumuno ni US-elect President Donald Trump. Sa katunayan, sinabi ng Armed Forces of the Philippines na hindi maaapektuhan ang mga matatagal ng kasunduan gaya ng Visiting Forces Agreement na nagpapahintulot sa pagsasagawa ng balikatan exercise sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa pamamagitan ng utos ni Pangulong Donald Trump na pansamantalang pagsususpinde ng tulong sa mga ibang bansa. Iniutos ni Trump ang 90-day suspension sa paghinto ng mga tulong sa pag-unlad ng mga dayuhang bansa, habang iniintay ang mga pagsusuri ng mga kahusayan at pagkakapare-pareho sa kanyang patakarang panlabas. Sinabi ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Padilla na ang mga epekto ng hakbang ng Washington ay masusuri ng mga mas mataas na otoridad. Sinabi din niya na ang mga Visiting Forces Agreement at mga balikatan exercise ay ang mga kasunduan at hindi na bahagi ng programa ng tulong ng United States of America. Matatandaan noong June 2024, sinabi din ng Estados Unidos na pagkakalooban ng $500 million bilang foreign military financial grant ang Pilipinas. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ang Balikatan 2025 ay isa sa mga pinakamalaking balikatan sa kasaysayan. Idinagdag ni Padilla na mas maraming bansa ang nagpahayag ng interes na aktibong lumahok sa taunang mga pagsasanay. Gayunpaman, hindi niya inihayag ang mga bansang ito dahil sa pagpaplano para sa aktibidad ay patuloy pa rin. Idinagdag din ni Padilla na ang mga bansang ito ay hindi pa nagbibigay ng kanilang mga pangako kung anong uri ng mga assets ang susubukan nilang dalhin para sa ehersisyo. Ang balikatan exercise ay maaring maugnay sa pagsasanay sa lupa, dagat, himpapawid at cyber maneuver. Samantala, nagpahayag ng pananabik si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makipagtulungan sa bagong administrasyon ng Amerika habang binabati niya si Pangulong Donald Trump at ang mga mamamayang Amerikano para sa tuloy-tuloy na paglipat ng kapangyarihan. Bigyang diin niya ang nagtatagal na alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos na binibigyang diin ang papel nito sa pagtataguyod ng kaunlaran at seguridad ng rehiyon. Naniniwala ang sandataang lakas ng Pilipinas na hindi apektado ang balikatan exercise ng kautusan ni United States President Donald Trump na pansamantalang suspindihin ng 70 araw ang kanilang tulong sa mga dayuhang bansa. Kumpiyansa ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines o AFP na si Colonel Francel Margaret Padilla na ang matagal ng kasunduan sa Amerika gaya ng Visiting Forces Agreement kung saan nakapaloob ang balikatan ay hindi apektado ng kautusan. Sa side ng AFP kasi, ito yung ating mga long-standing agreements with them, which is we have our Visiting Forces Agreement, nandyan nakakapaloob yung balikatan. And through the years, solid naman ito, no? Kahit nung una pang umupo si President Trump, nagtuloy-tuloy naman ito. Ani Padilla, ang Visiting Forces Agreement at balikatan ay kasunduan at hindi tulong mula sa Amerika. Pero ipinapaubaya na nito sa mas nakakataas na mga opisyal ang usapin sa ibang tulong na ipinangako ng Amerika. This is not a US aid. Hindi siya aid. It's a treaty. Oo, hindi siya aid. It's a treaty. Basically, what will be under review are the yung mga... Is Disomnia included under the review? Disomnia is just an agreement on how we would handle the security of information. Yun lang siya. Pero yung financial assistance. Kaya nga, we leave it to higher authorities kung saan siya. Kasi medyo generic din naman yung statement nila. Matatandaang noong Hulyo ng nakaraang taon, inanunsyo ng Estados Unidos na pagkakalooban ng $500 million na foreign military financial grant ang Pilipinas. Samantala, ayon kay Padilla, mas maraming bansa ang nagpahayag ng intensyong lumahok sa balikatan exercise ngayong taon. Aniya ang balikatan ngayong taon ang isa sa pinakamalaki sa kasaysayan kung saan maaaring maiugnay ang pagsasanay sa lupa, dagat, himpapawid at cyber maneuver. close are we in setting up a physical meeting between President Trump and President Bongbong Marcos? We're working on that one. President Marcos, when he spoke to President Trump after the elections, congratulated him, indicated that he would like to have a meeting right away as soon as possible. And President Trump responded positively and said, as soon as I'm in the White House, we'll start working on having a meeting. So that is in the plate right now. And it may be sooner or later, but it will happen then. Paplanuhin daw ng mga opisyal ng Pilipinas at Amerika ang posibleng pagpupulong ni Pangulong Bongbong Marcos at ni US President Donald Trump.
Ayon sa Department of Foreign Affairs, napagkasunduan ito ni DFA Secretary Enrique Manalo at US Secretary of State Marco Rubio na mag-usap sila sa telepono. Bago nito, sinabi na ni Pangulong Marcos na nilulook forward niya ang pakikipagtrabaho kay Trump. Napag-usapan din ni Manalo at Rubio ang pagtutulungan ng dalawang bansa kaugnay sa seguridad at depensa at sa sitwasyon sa South China Sea, gayon din ang trilateral cooperation ng Pilipinas, Amerika at Japan. Ito po ay pinagsama-sama na po natin lahat ng pangangailangan ng isang nag-a-apply para sa trabaho, hindi lamang dito sa Pilipinas, pero kundi pati sa abroad. Mas mabigat at mas malakas ang suporta ngayon ng pamahalaan para naman kayo ay mas may kakayanan upang makakuha ng magagandang trabaho. Binababa po natin ang unemployment rate, pakaunti na lang ng pakaunti ang hindi empleyadong Pilipino. Ngunit, hindi pa kami tapos doon. Ay kailangan kung ano man ang hawak nilang trabaho, dapat yung tinatawag na quality job na may potential na ma-promote, na maging mas maganda. Napakahalaga po ng ang kooperasyon ng mga sa private sector, mga negosyante po, mga korporasyon. Andito po si Ma'am Tessie Coson, siya ay mula sa simula, lagi siyang nandyan. At binuksan niya sa SM ng mga mall, nagbukas sila ng mga job fair na ganito at naging napaka-successful. Kaya't naman, pinagsama-sama natin lahat ng mga iba't ibang sektor upang matiyak na handa ang ating mga prospective employees na makapagtrabaho. Yung aking nabanggit na mga quality jobs, kapag nakita natin, pagpatuloy po namin itong programa ito para lahat naman ng ating mga kababayan ay mabigyan ng pagkakataon upang makahanap ng magandang trabaho para sa kanilang hanap buhay, para sa kanilang pamilya at kasama na rin dyan para sa Pilipinas.